Hello everyone, today is February 28 o 2026. We are so excited kasi magkakaroon sana tayo ng apakagandang tour. Pupunta sana tayo sa Dead Sea. And we're so excited din also dahil madadaanan natin ang Jerusalem, magkakaroon tayo ng glimpse. But pagdating natin sa Jerusalem, ito ang nangyayari. In this video, hayaan nyo po na ma-share namin sa inyo ang mga naging experiences namin after ng US and Israel strike sa Iran. Napakagandang umaga mula dito sa Israel. Maayong adlaw, guys. Yes, ito na yung ating second day dito sa Tel Aviv, and in this episode, magde-day tour na tayo. It's so exciting. Yes. And nga pala, yung pag-arrange nga pala dito ng day tour, sobra siyang nakakalito. Ang ibig lang namin sabihin, for example, merong tour na every 4 days, every 5 days, ganyan. And then, ang gusto sana namin gawin ni Enzo, gusto namin, for example, saan ba nagsimula muna si Jesus sa siya pinanganak, ganyan. Siya lumaki. Walang ganun. Hindi siya magkakasama sa tour. And then today, ang available na tour na mauuna sa atin ay magdi-Dead Sea muna tayo. Dead Sea tayo. Ganun-ganun lang tayo sa Dead Sea. Yes! Which is very excited din kami kasi 'di ba? Lagi lang natin nakikita yung Dead Sea sa mga reels, ganyan. And finally, eto na. May experience na natin siya. And bukod pa doon, pupunta rin tayo sa isang UNESCO World Heritage Site na yung Masda naman. So Masda and the Dead Sea yung pupuntahan natin today. Pakaganda ng umaga talaga. 7:15 yung meet up natin. And then at 6:45 nandito na tayo. Naglakad lang tayo. Tapos, ito yung sinasabi namin sa inyo, hinanap natin kahapon itong meet up place natin. Ito yung Dan Panorama. Dito kasi yung meet up. Dito tayo susunduin. Tingnan nyo naman. Ang ganda ng panahon talaga. At dahil nandito tayo sa Israel, dapat medyo kagalang-galang. Close talaga yung button ko hanggang saan. Close net ka, parang gano'n. Oo. So anyways, papunta nga pala dito. Naglakad lang tayo, guys, ng 18 minutes and yung nilakaran natin, safe na safe naman. Although wala pang katao-tao, pero feel safe kami ni Mel. Yes. Ang ganda, parang ang linis-linis ng lugar. Samantalang kagabi, naglalakad kami, medyo matao siya. Kasi uso rin nga pala rito yung mga bars, ganyan. And then, nagulat kami paglabas namin ng accommodation natin. Ang ganda rin ng sunrise, di ba? Ang ganda ng sunset natin kagabi. And then ngayon naman, ang ganda ng sunrise. So, ayan, hintayin na lang natin kung anong oras tayo pipick upin, kung ilan tayo. And then lahat na experiences namin, isi-share namin sa inyo. Guys, ito na siguro yung bus natin. Or maybe a van. Kasi nag-book tayo sa Get Your Guide, and then mag-i-email ka agad sa inyo yung tour dito sa Israel. Ang may hawak sa atin ay ito, yung Bein Harim or Bein Harim o Bein Harim, kung ano man. Ayan, chine-check na kung saan tayo. Saan tayo, bes? Dito tayo sa Big Bus. Kasi doon, meron ding van. Ayan, tayo pa lang. Diba? Filipino time, dapat una tayo. Dito tayo. Tapos kapag hindi tayo puno, tsaka na lang tayo maghiwalay. Oo. Ang laking bus nito. At ang aga niyang dumating, 20 minutes pa. Yes, after 1 hour, nandito na tayo sa Jerusalem. And then, magpipick up pa tayo ng mga pasahero. So, ayan, mas dumami na. Pero papasok dito. Sobrang excited kami kasi nga, syempre, masisilayan na namin yung Jerusalem. Tapos, biglang nagtunugan yung mga cellphone namin. Merong warning. And then, nahihirapan pa akong i-translate. So, na-translate naman namin, parang sinabi, stay close to your home. Kung hindi naman daw kailangan mag-travel, wag daw mag-travel. Tapos, alamin daw kung parang saan daw yung safe place. And then, pag hinto namin dito, pinaliwanag mismo ng aming tour guide.
Ang sabi niya, nagkaroon daw kasi ng strike. So kumbaga nag-strike daw ata ng bomba yung Israel laban sa Iran. So kaya nagbibigay ng babala, baka daw kasi gumanti yung Iran. And then sabi sa amin ngayon, hindi pa daw alam kung matutuloy daw ba tong tour. Naghintay pa rin daw tayo ng instruction kung di diretso daw ba tayo ng Dead Sea, kasi baka daw ipasara muna yung lahat ng tourist activities. Ganun ngayon yung situation dito. So let's wait. Pero alam mo, sa itsura naman ng mga tao, kahit nandito sa baba, hindi mo mafe-feel yung takot. And then sabi pa nung namin, tour guide namin, huwag kayong mag-alala, basta kasama nyo kami, safe tayo. Pwede tayong bigla na lang pumasok ng hotel. Tapos meron daw shelter. Hello everyone! Hi guys. It's 8:35 p.m. na dito sa Israel. So hindi na tayo nakapag-vlog kanina. Actually, to be honest, nag-iisip kami kanina na baka naman okay yung situation. Kasi nga una, itinuloy yung tour natin eh. Tapos nabigyan, Tapos, nag-ano pa ng option na baka mag-Jerusalem tour na Jerusalem lang. tour na lang ganyan. And then, ang nangyari pala kasi, kinukwento mismo nung aming tour guide, ibang-iba na daw pala ngayon yung nangyari. Dati daw kasi aware sila kung may mangyayaring Maring, strike, oo. airstrikes, Kung ganyan. pag-usap, maingay yung magiging Oo. plano. Unlike daw ngayon, biglaan daw Biglaan. talaga. Kahit daw sa nagulat sila. Nagulat sila. Kumbaga nangyari kasi, di ba sinundo na tayo? Nasa tour na tayo mismo. Nung tumunog yung alarm natin, doon pala nag-airstrike na yung US and Israel. And then that time, doon lang nagsalita yung Prime Minister na ayun nga daw, magtago, ganyan. So kumbaga nauna yung pag-strike nila bago yung babala sa atin. So gulat na gulat talaga lahat. So nangyari, hindi na natuloy yung ating tour. Bumalik tayo dito sa Tel Aviv. Alam nyo guys, yung pagbalik dito sa Tel Aviv, kulang-kulang 1 hour lang yun, or 1 hour. Yun na yata yung pinakamahabang 1 hour ng buhay namin. Totoo. Kasi all over Israel, tunog na pala ng tunog yung siren. Tapos from afar, meron na kami nakikitang mga usok. Meron ng ganun. Tapos pinapanatag kami ng aming tour guide na wala yan, hindi yan yun, parang ganyan. Pero sa tingin namin, yun nga, bomba din siya from afar. And then, yun yung nakakatakot kasi kumbaga nasa open space kami that time. Nasa kami, kumbaga parang Expressway. expressway. Ganon. Oo, so, and then, after nun, pagdating namin doon sa hotel, sa pinag-meet upan namin kanina, panandalian, muna kami doon, nag-shelter muna kami doon. Kasi hinihintay nga ako magsa-siren sa Tel Aviv. Mga 20 minutes, hindi naman nag-siren. Nagiwahiwalay na kami. Yung hotel natin ay 21 21 minutes away. from doon. Oo, sa meet-up na yun, doon sa hotel na yun. So, ang nangyayari, wala ka talagang masasakyan, we have to walk. Ito na, nung naglalakad kami siguro, wala pang 5 5 minutes. minutes. First time namin narinig yung siren. First time namin siyang na-experience. And then nakita namin, Yung mga ibang locals, ibang tourists, biglang nagtatakbuhan. So, ang ginawa namin, Sumunod nakisabay na rin kami. kami ng takbo kung saan sila papunta. Pumasok kami sa isang hotel. oo, tapos yung hotel pala dito, or kahit anong shelter, basta may ganun, Establishment, oo. hindi ka tatanungin kung guest ka ba dyan, ganyan. So, yun yung first time namin na nagsisink in na, oh my God, nangyayari pala na talaga siya. Inisip natin, akala natin sa palabas na nangyayari yun. So, totoo pala Kasi siya. ibang-iba siya, guys, pag ikaw talaga mismo In person. nakaka-experience. Siyempre, yun nga, hindi naman kami ready. Kumbaga, although bago kami rito pumunta, alam na namin kung ano yung mga i-upload na, yung mga i-download namin. For example, meron kasi sila rito, kapag ina-advise nila na mag-upload kayo ng Homefront command. Yung Homefront command, ito yung laging Application siya. Ito yung nagbibigay ng babala. Oo. Ganyan. So anyways, nung natapos yun, kasi dapat pala mangyayari, after 10 minutes, pwede na kayong lumabas. So paglabas namin, imagine niyo, we have to walk pa 16 minutes. Yung 16 minutes na yun,
yung daan na tinuturo sa amin, hindi na siya doon sa mga establishment. So, kumbaga, ano na siya, local area. Oo. So, iniisip namin, anytime na kapag tumunog na naman yung Alarm. sirena, yung alarm, sana naman kami tatakbo, hindi talaga namin alam. And then, para na siyang naging ghost town talaga. And then, awa naman ng Diyos, hindi tumunog yung sirena. Tapos, saktong-sakto, pagbalik namin dito sa hotel, tumunog. So, yun, importante na, although nung simula naman, syempre hindi na namin pinapakita din sa unang video, kasi nga ayaw namin mag-cause ng panic. So, una namin talagang chinek yung mga shelter. So, nung nakita namin may shelter dito, at least alam na namin sa isip namin kung ano na naman mangyari, alam May namin. mapupuntahan tayo. So, yun. Pati yung hotel nga pala namin, nagbigay na ng instruction, nandun pa lang tayo sa bus. Sa bus, going back sa Kaya Tel alam Aviv. na namin na, baka doon na tayo didiretso. So, sakto naman tumunog yung siren. So, diretso na kami dito sa eto, ngayon nandito kami sa aming Shelter natin. shelter. And then, wala talaga kaming tawag nito, pagkain man lang. Hindi nagpo-provide yung hotel. So, siguro inisip kasi namin baka sanay sila sa ganitong situation. Kumbaga nangyari kanya-kanya sa food. Oo. So, lumabas kami, pumunta kami ng supermarket. Pagka makikita nyo naman, parang normal naman. Ang alam nyo, ang ganda pa naman sana ng panahon. Tapos iba nagpapaaraw pa. Ang nangyayari dito, kapag after nung siren, lumalabas na naman yung mga turista, nagpapaaraw, ganyan. Yung iba kumakain pa. So, pumunta kami ng supermarket. And then, bigla na naman kaming inabutan ng siren. Buti na lang, malapit doon yung Train station. train station. So, isa din yung sa safest na pwedeng shelter. So, pumunta kami doon. Actually, pakiramdam namin mas safe doon. Kasi yung lalim ng train, guys, katumbas siya ng isang building. Siguro mga 7th floor buildings, gano'n. Pababa pa. Tapos, ang laki nung area niya. And then, hindi nila pinapatay yung escalator para just in case. And then, nakita na nga namin, meron na nga doong mga nakalatag na. Tapos, meron tayo doong mga kapwa Pilipino na abot naman 20 years na sila dito. So, last time nga daw, 14 days sila inabot. Parang ganun. So, yun. And then, naging okay na ulit kasi wala kaming dalang gamit. Bumalik na uli kami dito. So, yan yung situation. Ang nabili lang namin na pagkain, meron lang kami isang tasty, tapos dalawang bottled water. Tapos buti na lang maswerte kami, itong napwestuhan namin ngayon, meron siyang kutsyon. Pero 3 kami dito. Yung isa din Filipino, pero from UK. From UK Nurse siya. sa Nurse siya UK. sa UK. So, yun. Kaya nakakahiga-higa kahit paano sa Enzo. Tapos ang ginawa namin, guys, yung mga gamit namin, iniwan namin sa room. Itong laman ng bag. Yung mga essential lang Essential lang. Andito yung passport, tapos gadgets, wallet, ganun lang. Oo, as in lahat iniwan na talaga namin. So yeah, and then lahat ngayon ng flight until hanggang kailan? Monday March 2. Na talaga siya, canceled na siya. Ang flight pa natin ay March 4 pa. So, yun, we're praying na sana maging okay. And then, nakikipag-coordinate na rin kami ngayon sa embassy. Ang maganda ngayon, siguro baka lang konti lang kasi rito yung turista. So, napaka-responsive nung embassy. Yung mga Filipino naman kasi nagtatrabaho dito, pakiramdam namin, sanay naman na sila. So, yan, ayaw namin maging cause ng worries nyo. Kaya, as much as possible, hindi rin kami nag-post ng kahit ano. Kasi nga, yun. Ito yung life choices namin Kumbaga, ayaw namin kayong gambalain, manghingi sa inyo ng kahit anong pabor for this one na pinlano naman talaga namin to. Akala namin safe na talaga. Ang dami na rin namin research na ginawa, safe na talaga siya. And yung pagpunta naman namin dito, hindi naman for vlogging. Ito talaga isa to sa mga pangarap namin puntahan. Dapat nga to 2023 pa. 2023 pa siya. Pero yun nga, nangyari nga yung gera that time din na malala. So, inano namin siya. Yun, basta nangyari, nung mga 3 days before tayo, kalmado lahat. Kaya yung mga vlogs na pinakita namin sa inyo, parang ang safe. Ang saya pa, ganyan. Yung nangyaring airstrike ng US at saka ng Israel. Ano talaga siya? Surprise talaga siya. Wala talaga dang may idea na mangyayari siya. So, anyways. Tapos guys, nga pala, share lang din namin.
every time na nag-a-alarm, ibig sabihin merong missiles. Oo, ganun talaga yung God is sinasabi. good talaga na i-intercept siya sa taas. Oo. So, hindi nakakapasok. Pero yun, sa ibang lugar ata, yung debris bumababa. So, yeah. So, ngayon, by this time, naglabasan na ulit kasi tapos na yung sana. Napakita lang namin sa inyo para lang kayo, magka-idea lang kayo kung ano yung itsura ng shelter pala dito sa Israel. Cellphone na lang muna gamitin natin para hindi tayo makaagaw ng pansin. Ito yung shelter. Yung doon sa hotel na shelter na pinanggalikan natin kanina, mas malaki siya kasi malaking hotel. As in yung buong ballroom, tapos meron pa siyang 4 na room. Ito, ayan, ito yung itsura niya kasi medyo maliit na hostel lang siya. Pero based naman sa research namin, safe daw ito. O tara, pakita pa namin sa inyo yung ibang part. O dito kasi merong isang tao. So, lagpasan lang natin. Bukod dito, bali 4 kasi yung shelter niya. So, ganito yung shelter. Nasa underground siya. So, ito yung number 1 shelter yung sa atin. Tapos, meron pa dito. 2 pa yata ito. Yan. Meron pa ditong isa. And then, dito pa yata. Tapos ngayon, try nating lumabas. Tignan natin yung situation sa labas. Akyat tayo, papunta ng lobby. Actually, nung una, sobrang kabang-kaba kami. Pero pagka nakakausap namin yung mga Filipino halimbawa, and then yung mga tourist, alam nyo, para silang tuloy ang buhay. Meron pa nga bigla na lang nagbibilyar, ganyan. Tapos merong umaakyat sa rooms nila. Eh yung room kasi natin nasa 3rd floor. Eh, syempre, hindi naman safe gumamit ng lift. So, nakakatakot siya kapag doon kayo nabutan ng siren. Ang taas niya masyado. Ayun, may mga nagbibilliards pa. Actually, may umiinom. So, pagka ganito, na wala namang siren, pwede siyang lumabas. And ito yung situation now. Normal lang na araw. Normal na araw. And then, kaya ganito siya, nataon na tayo na Shabbat, Sabado kasi ngayon. Kaya usually naman talaga, tahimik. Oh, parang normal days naman siya. And alam nyo, bukas talaga lahat. Lakad lang tayo ng very light. Ito, meron ditong pizza. Kanina yan yung mga pagkain. Kasi sila lang ata yung bukas na malapit. Tapos may nakikita pa rin kami mga nagdi-deliver. Tara. Yung train station, eto meron dito. Train station to, yung nasa tapat natin. And then, yun na doon sa kabila. So, okay naman kasi, sabi, kapag ka meron daw talagang airstrike, mas makikita daw sa gabi. Pero awa naman ng Diyos, wala naman kaming nakikita. Dito yung room natin. Ang katumbas niya, 5th floor ba? O, 3rd floor, pero parang katumbas niya 5th floor. So, kapag ka tumunog yung siren, nakakataranta siya, lalo na for us na hindi naman sanay. Diyos mio, wala sa wildest imagination ko or namin ni Enzo na mag-vlog ng ganitong klase. You know, as naman, diba, as much as possible, gusto namin na makakapagbigay tayo ng saya, yung makaka-inspiration, makaka-uplift tayo. Pero hindi ito kasama kahit kailan sa naging namin, goal namin. Pero gusto rin namin sa inyo ipakita yung real situation. And then, ang konti lang kasi nung nakakaalam na nandito kami. So, yung mga nakakaalam na nandito kami, talaga nagme-message na sila sa amin ngayon. And then, pati yung sa bahay. Alam niyo, syempre naman nagpapakaano lang kami, realistic. Sinabi na namin sa kanila kung anong gagawin, sa bangko, kung nasaan yung ganito, nasaan yung ganyan.
So yun, ano naman, tanggap naman namin. Kasi syempre, worst comes to worst, dapat ready. Totoo. Oo, and then, ay yung masakit lang talaga, naiyak lang kami kapag binibili namin si Dos. Dos. Yun talaga, yun ano ba, iyak tuloy ako. Oo, basta Doon talaga ganun. umaano Yun lang yung naman. pag sasabi ko kayo na bala si Kayo Dos. bahala kay Dos. Kahit anong mangyari, oo. huwag niyong papabayaan si Bayaan. Dos. Kasi for sure, ano naman si Dos, Oo. magiging okay naman siya kasi yung naiwan naman namin, ganto ganyan. So anyways yun, kumbaga wala nang sabing halaga ngayon yung pera. Alam nyo, ang dami nagme-message, ano daw bang tulong pwedeng gawin. Sa totoo lang kasi wala na kaming maisip na tulong. Yung prayers na lang talaga siguro. Malaking bagay yun. And then alam nyo, sinasabi talaga namin sa kanila, hindi ko alam, kanina kasi nag-pray kami ni Enson. Sabi ko sa kanya, di ba, alam nyo naman, na-hold kami sa immigration. Pero pinapasok pa rin kami dito ni Lord. So Oo. sinasabi ko kay Enzo, nandito kami because hinayaan niya kami rito makapasok. Baka meron siyang gustong sabihin sa amin. May Baka reason. may reason. Baka the Lord or God is talking to us. Baka meron siyang gustong sabihin na minsan hindi namin maintindihan, hindi namin marinig. Maybe this time hindi pa masyadong clear para sa atin. Oo. Pero darating at darating tayo na ayun pala yun. Ayun pala yun. Pero sa totoo lang, parang tinanggap na namin yung kapalaran namin. Kasi ito talaga yung choice namin eh. Hindi kami rito pumunta again for vlogging. Talaga ito yung pangarap namin pumunta. Totoo. Actually, dumating nga sa point na ito, totoo Kaya nga siguro tanggap ko na. Sinabi ko sa kanya, Diyos ko Lord, kung dito po ako mamamatay, Dito niyo po kami kukunin. sa lupang ipinangako mo kasi ito yung tinatawag na Promised Promised Land, Land. Holy Land. Sabi ko, apakaganda naman siguro nung magiging ending namin. So yun yung iniisip ko. And yun, maraming salamat sa prayers ninyo. And from time to time, i-update namin kayo kung ano yung mga kaganapan. Basta ngayon nagkaroon kami ng trauma. Alam nyo, meron lang something. Akala namin lagi sirena na we're still praying na maging okay lahat. And then sinabi naman ng embassy na magiging pwede namin gawin just in case maglaland Travel tayo. crossing tayo sa Egypt. border ng Egypt. Ito katulad niya meron pang nag-deliver. And then, yung kasing mga Filipino na nakasalamuhan namin kanina sa train station, na-experience na nila yung worst. Dumating daw na 14 days, nandoon sila sa shelter. So kumbaga parang kahit naman papaano, nakakalakas siya ng loob. Kanina kasi, nung first time namin siya na-experience, parang grabe yung taranta namin. Medyo nangarag lang talaga. Nangarag tayo kami kanina. kasi hindi pa talaga namin alam na ganito pala yun, eto pala siya. Hindi talaga namin siya naiintindihan. Iba yung napapanood mo lang na aktual na siyang nangyayari. Iba yung nakikita mo lang sa balita. Yes, na nangyayari na siya mismo sa harapan mo. So ngayon, puro lang kami balita, nakikibalita kami sa news. Alam nyo talaga, before pa ng tour natin, nood ng news, wala kahit isang binanggit about sa airstrike, sa war, ganyan, wala. Kaya, surprise talaga lahat. Guys, tumunog ulit yung alarm. So, dito ulit muna tayo sa shelter. Buti naman, meron naman na tayo rito higa. Ano yun? Parang may sumabog. Ang lakas nun Grabe guys, ang tagal namin inakala na okay na. Kasi ang tagal na sundan yung siren parang last yung 6 p.m. pa. 6 p.m. Tapos ngayon, past 10, nagsunod-sunod na. Tapos ito na yung first time na nakarinig kami ng mga pagsabog. 3 beses na malakas na pagsabog. Yung mabibinika sa narinig. Yes. Tapos yung merong konting vibration So ito, tapos bigla kaming nag-search online. Ito na pala yung nangyari. May nakapasok na palang missiles dito sa loob ng Tel Aviv. Ito na pala guys, so ayan, meron na mga missiles. Yung iba nahaharang, yung iba hindi. And then, makikita nyo dyan mamaya, merong papasok. Even yung nagka-camera, as in ayan, meron na naman. Ayun. As in yung nagka-camera, pati siya na nayanig na siya. Tapos ngayon, wala kami ibang naririnig na kundi ambulance. Actually, yung mga locals dito, may mga locals din kasi naaabutan. Basta naaabutan sila, pupunta sila kahit sa shelter. Tapos meron sila sa amin ipinapakita, yung nangyayari na sa ibaba. May nakikita na kaming apoy. And then pinapalibutan na nga ng ambulance.
So yeah. Kasi based diba sa kanila, not far from our location nga daw yung Yes. bagsak ng missile kanina. Yes. Kaya ang nangyari, as dinig na dinig talaga namin. Yes. Tsaka yung vibration talaga. Yun yung kanina kaya nagulat kami dun sa camera nung nakatapat kay Enzo. So ano kasi yan, mukhang imposible na makauwi kami. Pakiramdam ko lang ha, sa March 4. Kasi sa takbo ng mga pangyayari, pakiramdam namin palala pa siya ng palala. We're still praying. Medyo kinakabahan, pero again, yung naman namin, yung faith naman namin, nandito pa. As in, kapit na kapit pa rin tayo. It's 7:30. Ang tahimik pa rin ng paligid. Pero ayan, tuloy ang buhay. Meron pa rin namang mga nagdi-deliver. Ang hindi namin alam kung aandar na yung mga trains ngayon. Kailangan namin mag-refund kasi bumili kami nung transportation card nila. Yung RAVCAB. Yung RAVCAB. Hindi na rin natin magagamit. So kailangan namin siyang i-refund if ever. Sarado pa rin yung air nila, pero may mga dumadaang mga eroplano. Oh, Lord. 24 hours na. Ang nangyari, lumipat tayo nung shelter. Pero doon lang din naman sa baba. Mas Kabilang komportable shelter. to. Doon merong couch. Oo. Tapos kahit pa paano malinis yung sahig. Oo, and then may AC pa kung gusto nyong buksan. May dispenser din silang tubig. Oo, yung doon kasi sa una natin, yun yung parang ano siya, Bodega. ganun. So ayan, wala, ayun ako, yan na naman yung aeroplano. Army. So wala pa kaming Lego. Ano pa lang talaga, toothbrush lang. Saka And lipid-lip. Alas 12, nakatulog na kami. From 12 to 6, siguro mga naka-4 na alarm. And then, bumababa pa rin yung iba. Ibig sabihin sa taas pa rin sila natutulog. Kami doon na kami natulog mismo. Tapos, at 6, yung kanina pinakita namin sa inyo na alarm, yun yung gumising sa amin. Yung 6 a.m., Up until kanina. as in tuloy na yung alarm. Tapos ngayon meron pala uli kaming kasama, kapwa Pilipino din natin. Nagtatrabaho siya sa Riyadh. Sa Riyadh. Bakasyon lang na timing din. Timing din talaga. So ngayon, 4 na kami ditong Filipino. And then yung isa, pupunta na daw ng Jerusalem. So bali 5 kami. Yung isa pupunta ng Jerusalem. Grabe, yung nandito ngayon, puro mga jets. Yung mga talaga nila. Oo, mga panlaban nila sa gera talaga. So titignan namin kung merong breakfast. Wala kaming kinain kagabi, puro tinapay lang. So yeah, ganyan talaga. Palakas na kami ng loob. Tama din yung sinasabi ni ate kagabi, umiiyak-iyak na siya. Pero iba pa rin kasi may makakasalamuha ka na kapwa mo Pilipino. Totoo. So yun din yung nafe-feel namin. Dahil meron tayong kapwa Pilipino, parang medyo naano rin tayo. At least kahit pa di ba yung nararamdaman natin, ilalabas Yes, natin. At saka alam nyo tayo mga Pilipino, yung humor, hindi pa rin nawawala. Kasi muntik pa rin siyang hindi makapasok Pasok dito. Tapos sabi ko, naku ate, we are at the right place talaga at the right time. Pinagkita-kita po talaga tayo. Alam niyo yun. So ganun talaga, huhugot lang talaga tayo ng lakas ng loob sa mga kasama natin. Totoo. Lalo na Sa kapwa natin Pilipino. Mukha namang may breakfast. Ay oo. So mabilisan lang kasi basta nag-alarm, ibig sabihin kailangan nating bumaba. Pero ngayon mas limited. Walang tinapay ngayon. Konti lang, yung breakfast salad lang. Okay rin na rin yan. Ang importante, mabusog tayo. Magkaroon ng laman yung tiyan natin. Meron naman ditong tuna. Hello po. Oh. Tapos egg. Meron ditong egg. Pampabusog din. Kuha tayo ng eggs. Tapos, meron doong coffee. Mabilis ang kain lang tayo. Hello! Hello. Walang tinapay. Ayan yung tinapay. Meron yata, nilabas na.
Ito po, meron na po yata. Tinapay na. Ito na yung pagkain natin. Parang tuna sandwich tayo. Pambawi ng lakas, baka whole day na naman tayo sa shelter. At yung mga kasama nating Filipino. Hello po! Mabilis ang kain lang tayo. Diyos ko. Baka biglang tumunog ang sirena. Dadaling ko talaga tong plato. Ay, dadaling ko rin to. Ayan nyo guys, very Pinoy. Guys, bumalik tayo dito sa room natin. Parang anong ko tuloy ng room natin. Yung ta dati maramdaman tayo yung lungkot niya. So, mga ano lang tayo dito, 5 minutes. Mabilis ang ligo lang, toothbrush. Samantalahin natin habang wala pa yung sirena or wala pa yung alarm. Tapos mamaya na pag-usapan namin, kaming apat lalabas kami, punta kami ng supermarket na malapit lang din naman. Kumbaga ngayon mas pinaplano na namin, pag inabutan tayo ng ganito, dito tayo pupunta. Pag inabutan tayo dito tayo pupunta. At saka yung sabi natin, at least ngayon magkakasama tayong Magkakasama apat. na tayo. Yes, iba pa rin kasi talaga naman okay. So yun, hindi namin na-expect na ganito yung kalalabasan ng video natin, pero gusto namin sa inyo i-share yung real experience. Ganun talaga minsan hindi naman lahat ng nangyayari maganda. Hindi talaga lahat nangyayari na ayos na Yes. ginawang plano natin. Yes, so ayun, katulad din ni ate, sabi niya, lahat na doon tinanungan niya, safe naman daw rito pupunta, kaya pumunta siya Gumawa dito. din siya dito. So anyways, tingnan natin kung makakagawa tayo ng update. Hindi namin sa inyo masabing vlog. Update, ano ba mangyayari? Paano ba kami makakauwi? Kinokontak pa rin namin yung embassy pero sabi, let's wait daw for 2 days kasi sarado pa nga rin daw yung airport. So tignan natin, i-update namin kayo sa mga nagpe-pray for us. Maraming salamat Maraming salamat po. Hindi po kami pinanghihinaan pa ng loob. And kailangan talaga, inisip talaga namin, kailangan busog kami. Kaya kapag kami time na kumain, kakain kami. Kapag kami time matulog, matutulog tayo. Kasi dapat busog tayo, maayos yung pag-iisip natin para mas hindi tayo magpanik, mas alam natin kung ano yung gagawin. Para yung natin panatag kahit paano. Yes. Maraming salamat po sa inyo. God be with us. Magkakasama tayo sa lungkot, sa ginhawa, sa saya, pati sa ganito. Sa ganitong pagsubok. Yes. Maraming salamat po ulit. We love you guys. Mwah.